One, two, three, go. Hi guys! So today, ngayon, to first, magaganto tayo. So ngayon, magkakaroon tayo ng podcast. In podcast challenge. Dami ko kasing nakikita nito sa TikTok and gusto ko siyang gawin in my own kung ano nga ba ang aking mga ganap-ganap sa buhay simula ng 2024 or story about my 2024 journey. Yes, yan. So, di ko sure, pero let's try na maano natin siya ngayon, masabi natin siya ngayon ng buo. So, siguro 1 year na ako sa YouTube ngayon. I think, kasi I'm starting, ang first vlog ko last year, tama. Parang pagkakaalam ko nun, yung vlog kong una nun, is yung mga kaklase ko ata yun. Ay, I don't sure. Ay! Siguro ay yung Gami. Nag-start siya sa Gami nag-start siya sa Gami and yung mga kasama ko nun is yung mga kapatid ko. So, nag-start siya sa Gami tapos hanggang sa nagsunod-sunod na. Hindi ako nagpa-prank or vlog na prank kasi hindi ako masyadong masatisfied pag prank kasi hindi naman ako prankers para mag-vlog, di ba? Pero ang pagkakatanda ko nun, ang pagkakatanda ko talaga nun. Kaya ako ulit nag-vlog kasi may mga YouTube na ako dati pero hindi siya pumapatok kasi hindi pa naman ako ganong kagaling sa pag-vlog. Pero simula nung nag-vlog ako, guys, meron na akong parang syempre dream come true ko na din to. Sinunod-sunod ko na since lumaki yung views nung first vlog ko kasi pinakita ko siya sa mga klase ko ng grade 10. Ng grade 10. Pinakita ko siya, minessage ko lahat ng mga kaibigan ko ng grade 10, sinabi ko panoodin nila yung vlog ko and pinanood talaga nila. And after nilang panoodin yun, gulat ako kasi guys, talagang yung GC namin ng grade 10, yung GC namin ng grade 10, sobrang nag-ingay kasi nakikita na nila yung mga vlogs ko, tapos sinishare na nila. So, syempre, nagkaroon ako ng motivation. Sabi ko, okay, let's start. Diba? So, nag-start na ako mag-vlog. Tuloy-tuloy na yon. Hanggang since 2024 yon, ang alam ko nun na phone, hindi pa to yung phone ko hindi pa to. Ang phone ko nun ay Samsung. And kaya rin ako ginanaan mag-vlog nun dahil yung Samsung ngayon ay sobrang ganda, guys. Sobrang ganda ng quality ng cellphone na yun. Wala talaga ako masabi kundi ang ganda talaga ng quality ng cellphone na yun. So, umabot sa point na nung nag-vlog ako, tuloy-tuloy na, dumating yung kailan ba yung time na yun? Dumating yung time na sabi ko, gusto ko na mag-vlog ng everyday. Kung kaya. Walang na-try ko yun since 6 vlogs sa isang linggo. Na-try ko yun. So, trinay ko siya habang sa paunti-unti na-try ko siya. Pero nung dumating na sa point na, grade 12 na. Dumating sa point na, naging grade 12 na ako, hindi ko siya natuloy na mag-everyday upload kasi hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya, as in. As in, gusto ko rin naman itry mag-vlog. Pero, hindi ko talaga kaya. Parang hindi kasi para sa akin yung everyday upload. Kasi guys, bumawa naman, sobrang busy ko ng tao. Ang dami ko ng talagang tinitignan sa sarili ko. Ang dami ko nang nilolook forward na gawin. And sobrang ang hirap din kasi talaga. Like, parang tinitignan mo din yung sarili mo na kung papato ka ba or magte-trending ka pa, ganyan. So, noong 2024, ang dami ko mga pinanood ng mga gay vlog. Which is sila Meme Vice, sila Fukirat, and sila Aliw Queen, yung mga YouTuber, tas mga Facebook, sa mga Facebook Reels, mga ganun. Ang una ko napanood yung kay Fukirat kasi nag-start siya sa live. Kasi guys, alam niyo ba, yung live ni Fukirat, ina-invite niya na ako noon, pero wala akong screenshot, sayang. Pero, na-invite niya na ako dati, tapos nakipag-usap na rin ako sa kanya. Pero hindi pa siya sikat noon, parang nag-start pa yun kay Kelvin Miranda.
kay Calvin Miranda, siya mas naging trending. Parang since nung nag-live kami together, take note hindi kami close ha, parang napadaan lang ako sa live niya. So, parang every time na, kasi nilook forward ko yung sarili ko na I want na makipag-collab kay Fukerat. Parang biglang dumating sa point na after a week, nag-trending siya. Tapos, after niya mag-trending, nag-boom na yung career niya. So, ang dami na nakita na natin si Fukerat sa mga appearance ng Showtime, mga photoshoots, and ganyan. So, siya yung isa sa mga nilook forward kong tao na gusto ko rin maging kagaya niya. And second, last but not the least, si Meme Vice, syempre. Siya yung pinaka talagang nilook forward ko as a vlogger. Kasi, alam mo yung parang sobrang good vibes lang vlog niya. Parang every time na nakikita ko yung vlog niya, parang sobrang pumapatok talaga siya at the same time. So, binapanood ko yung mga vlogs niya kasama sila Lassie, sila MC, yung mga mama, sila mama. Noong 2024 kasi, since sila yung naging inspiration ko sa pag-vlog, parang dumating sa point na nasasobrahan ako sa content. Parang, ang dami ko ng files sa cellphone, like almost 100 files na. Tapos lahat yun, puro vlog. So kung i-edit ko yung lahat, parang mga nasa 20 to 25 din yung mga contents ko nun. Pero never ko siyang ina-upload. Kasi, guys, ang hirap mag-upload, ang hirap din mag-edit, ang hirap din gumawa ng mga thumbnail, ang hirap lahat, sobrang hirap. Kaya, nung ginawa ko nun, sabi ko, shit, paano ko magsa-start? So, sa CapCut, doon ako nag-start sa CapCut. May bayad lang yung CapCut ngayon, kaya hindi rin ako masyadong nag-upload. Yung mga effect na gusto ko sa CapCut, hindi siya naging successful. Kaya, nag-stop ako, nag-try ako sa KineMaster. Pero sa KineMaster kasi sobrang libre lahat ata. Pero, dahil pahirapan ka naman mag-upload doon, pahirapan ka naman mag-edit. Yung cut pa lang doon, ang hirap talaga mag-cut. Kaya rin yun yung ayoko. Diba? So, ano pa ba? Okay. Nandun na tayo sa point na December. Sobrang ikli lang neto Nung December, guys, parang may tao. Okay. Nung December 21, kasal siya ng uncle ko dito sa Pilipinas. Ang hirap kasi mag-edit or maghanap ng mga files, pero may mga videos ako na capture na doon sa kasal, December 21, 2025. Yun. Tanda ko yun. So, noong December 21, 2025, 2024, yun yung first time na na-capture ko yung ganong event. Kasi, guys, first time ko lang umattend ng wedding ng ako yung best man. So, hindi ko naman expect yun, pero wala na akong magagawa kasi tito ko yun, kapatid siya ni Papa, kaya kailangan nandun ako, present ako doon. Parang happy naman kasi, kaya alam niyo ba sinabi ko naman, kasi sumakit yung ulo ko doon dahil sa pagkain, sa soup. So, yun, hindi rin naging happy onte yung ceremony. Tsaka sobrang aga namin umuwi, 8 or 9, umuwi na kami kaagad. Sobrang dali lang din ang event dun. Actually, hindi naman talaga dapat hindi naman dapat mamanadaliin yung event. Pero, what the fuck? Magkisa-uwian na rin yung iba. Kaya umuwi na rin kami. So, December 25, hindi Pasko na. Mga Pasko New Year, ganyan. Noong December 25, tanda ko nun, hindi ako bumaba ng Taytay. Hindi kami bumaba ng Taytay. Naghintay talaga kami na mabigyan kami ng mga ampaw. Alam niyo ba guys, seriously, simula nung tumanda ako, hindi ko na feel na mabibigyan pa ako. Kasi syempre matanda na ako, so kailangan iwas na ako. Parang at the end of 18 ko, parang ako naman siguro yung magbibigay sa mga bata, di ba?
Pero okay naman kasi kung pagpaplasin ko rin naman yung binigay sa akin ngayon 2024, parang umabot naman din siya less than 1K, 1.7 ay hindi. Kasi yung Uniqlo na binigay sa akin ni Uncle, umabot siya ng 2K. Eh dapat pera yun, pero dinamit ko na lang. Plus yung school supplies kong 500, 2.5. Plus 700. Kayo na mag-plus nun. Basta yun, ganun. Parang umabot siya ng 3,000 plus. 3,000 plus, okay na rin naman kasi parang nahawakan ko lang naman pera, 700 lang naman eh. Yung cash lang. Kasi yung 2.5, Uniqlo ko na damit. Tapos, yung 500 work of my yung mga school supplies ko sa school kasi kailangan ko din naman yun. So, yun na. January 1 na tayo. Ay, December 31 na tayo. Noong December 31, nagpunta kami nila mama sa Taytay. Bumili kami ng mga ano namin, syempre mga pang New Year's time. Parang di ko na feel na ganun kalaki yung mapapatunayan ko. Pero ang dami kong ang daming naming pinuntahan ni mama. Tapos ang dami kong mga nakita mga binili ko. Pagastos na naman. May dala kong 200. Guys, umuwi ako na may dala akong 500 na. Kasi binigyan din kami ng mga tito namin na nandoon. Kasi di naman ako nangingi, pero inabutan lang ako. Kasi tangkap na lang ako, sayang. Pera din naman yun. Tapos, di ba? Di ko rin tatanggapin. So, tinanggap ko talaga. Tinanggap ko yun, tapos binili ko yung lahat. Pag uwi ko dito, ang unang nasa isip ko, Shopee. So, nag-order ako sa Shopee ng tripod, sa vlog ko, tapos, sa sarili ko naman, pang makeup natin sa mukha. Ano lang ako, mga medyo onting-onting mga pasilip lang naman sa makeup. Yun lang naman, pero more or less, yung iba, okay naman. Kapag sasabay ko rin naman yung makeup ko. Hindi naman ako magme-makeup ng ganong kadami. Which is, hindi naman ako bibili ng ganong kadaming makeup. Parang yung normal makeup ko lang naman is 4 or 5 lang naman. So, ganun lang siya. Ganun lang na makeup, guys. Is, ito na. Oy! After nun, 2025, January 1, sinabi ko nga sa post ko na new era, new me. So, gusto ko talaga, this 2025, maiba na eh. Gusto ko maiba na yung pananamit ko. Gusto ko lahat-lahat. Ang ingay ng kapitbahay. Parang gusto ko lahat ng dating ginagawa ko maiba na. Yung mga physical, suotan, tintong muka, skuday, halatang pagod. Pero guys, sobrang nag-ano na yung ko ngayon, katawan ko ngayon. Sobrang nag-flex na siya. Actually guys, si Pokpok din kasi ako minsan. Fine-flex ko din naman din minsan yung katawan ko. Sa labas, in public, yes po. Every Friday kasi nagsusot po kami ng double lining sa school. Sa school kasi may gumagamit ako ng double lining kasi din syempre. Ko din yun, outfit ko din naman yun. So, ayan. Ganun lang yung memories ko this 2024. And sana this 2025, sana magaganda na yung mga mararanasan ko memories and more addictions sa work. Hindi pa naman ako nagsa-start mag-work, pero may work immersion na kasi kami, guys. So, I think this work immersion yung start ng new era ko. So, ayun guys, sobrang happy ko lang kasi finally, na-share ko na yung memories ko sa inyo for my 2024 and I hope you guys be happy for my memories kasi guys, palagi naman ako nag-update sa YouTube ko and kaya ako to ginagawa, kaya ako nag-upload because I want to see my memories in 10 years ago, 10 year ganyan. Gusto ko makita in 10 years kung ano ba yung mga pinagagagawa ko sa buhay sa YouTube. So, I hope you guys very happy and papaalam na rin ako guys kasi this is time to end the vlog kasi may dalawang vlog ako. By the way guys, di ko alam ko anong una kong ma-upload pero feeling ko ito ang una kong i-upload. Guys, panoodin nyo yung second video neto nakasunod which is yung A Day with Dylan kasi ginawa namin siya kanina lang. As in, double day nakasama ko si Dylan and ngayon tulog siya. May clip naman ako nun pero nasa kabilang vlog. So, ayun guys, I hope you guys excited and sana panoodin nyo to and don't forget to subscribe to my channel and I hope you guys na bibigyan ko kayo ng mga happiness and comedy vlog.